Barbie Imperial, kabadong matanong tungkol sa love life. Barbie Imperial, bakit mas madalas gumawa ng pelikula kaysa teleserye? Barbie Imperial o negativity on social media. Actually, kapag nagbukas ka ng social media, parang kahit ang ganda ng ginawa ng tao sa prankster, may negative pa rin talaga. So, I think yung secret talaga, maging positive ka, as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Hayaan mo sila na magsalita. Kabadong-kabado si Barbie Imperial sa pagdalo niya sa media conference ng How to Slay Nepo Baby na naganap sa Viva Cave, sa Cubao, Quezon City, nitong Huwebes ng tanghali, July 17, 2024. Ito ay dahil sa maaaring itanong ng mga reporter tungkol sa kanyang personal na buhay. Gusto kong magpasalamat sa press dahil kinakabahan po talaga ako pumunta dito, pero na-appreciate ko po yung respeto. So, maraming salamat po, mensahe ng pasasalamat ni Barbie. Tumawa naman ang kapamilya actress ng tanungin tungkol sa mga nagpapaganda sa kanya ngayon. Saad ni Barbie, madalas po akong mag-workout ngayon, mag-exercise, mag-tennis. Tapos lagi ko po itong sinasabi kasi marami po ang nagtatanong kung bakit ako pumayat. Ay share ko po sa inyo, baka makatulong. Tinanggal ko po yung rice, pero pwede po kayong bumili ng shirataki. Hindi ko po siya business. Para lang makatulong, shirataki rice po, kasi wala siyang masyadong asukal talaga. So, yun po ang ginagamit ko na rice tapos normal lang yung ulam ko. Kahit na anong ulam, basta yun ang rice. Kasi yung sugar talaga ang nakakaano sa weight ko, so tinanggal ko. Nagsalita rin ang Barbie tungkol sa mga positibong bagay na nakatutulong sa kanya sa panahon ngayon, pero hindi umano nawawala ang mga negatibong reaksyon na nakikita niya sa social media. Saad niya, parang lahat ng nakikita, kahit isang anggulo lang, puro negative. Actually, kapag nagbukas ka ng social media, parang kahit ang ganda ng ginawa ng tao sa prankster, may negative pa rin talaga. So, I think yung secret talaga, maging positive ka, as long as alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Hayaan mo sila na magsalita. Basta ang focus ko lang talaga, magtrabaho at syempre, maibigay ko yung mga pangangailangan ng mom ko. Barbie sa paggawa ng pelikula at teleserye. May paliwanag din ang Barbie tungkol sa obserbasyong mas aktibo siya ngayon sa paggawa ng mga pelikula kaysa teleserye. Sa panahon ng pandemya, parang personal choice ito. Kasi may lock-in taping, medyo nami-miss ko po yung mom ko. Syempre, mag-isa lang ako, hindi ako makalabas. Nakasanayan ko na kasama ko yung mom ko. So during the pandemic, yun ang personal decision ko. But now, may mga nag-o-offer ng teleserye, pero nasasakto lang po na yung start ng taping for teleserye, sumasakto sa nakapag-yes na ako na pelikula. If may offer naman po, mag-yes ako. With movies, I think it's great na maraming offers na movies at mas mabilis siyang gawin. Basta na trabaho, grateful naman ako, pahayag ni Barbie. Masipag si Barbie sa pagpo-promote ng How to Slay Nepo Baby na ipalalabas sa mga sinihan sa July 31, 2024. Pinagbibidahan din ito ni Shu Ramirez na hindi nakasipot sa press conference ng kanilang pelikula dahil masama ang pakiramdam. Pinano ko yung buhay ko dun kasama yung tao na yun. Na-feel ko rin naman po sa kanya at sinabi niya naman. Namin ka-love yung isa't isa na hindi na muna namin itatry. At Ivana Alawi, goodbye na ba? Hello naman kay Kim Domingo sa Batang Quiapo. Pulang araw, bagong makakatapat ng FPJs, Batang Quiapo. Aalis na ba si Ivana Alawi sa Batang Quiapo ng FPJ at papalitan ni Kim Domingo bilang leading lady ni Coco Martin? 2 linggo na lang at matatapos na ang Black Raider ni Ruru Madrid. Like patindi ng patindi ang mga eksena sa primetime series na ito ng GMA7. Ipapalit dito ang Pulang Araw umpisa July 29, 2024. Kaugnay nito, ang daming nagmi-message sa amin kung ano ang paghahanda ng FPJs, Batang Quiapo na pantapat sa serye ni na Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco, Sanya Lopez, at Dennis Trillo. Ang ganda ng feedback sa trailer ng Pulang Araw na mukhang malaking pelikula na talagang ginastusan ng husto. Pero pinag-uusapan na rin ang latest na mangyayari sa kwento ni Tanggol, Coco Martin, sa FPJs, Batang Quiapo.
Itatapat daw kaya nila rito kung sino ang ipapalit kay Bubbles na ginagampanan ni Ivana Alawi. Kinumpirma sa amin ng kampo ni Ivana na matatapos na ang karakter nito sa Batang Quiapo. Ang dinig namin ay nakunan na ang last episode nito, pero ang sabi naman ng kampo ng sexy actress, kukunan pa lang daw ito. Totoo kaya na si Kim Domingo ang ipapalit kay Ivana? Ilan araw na rin nagte-taping si Kim sa FPJS, Batang Quiapo, pero wala kaming ideya kung gaano kahalaga ang karakter nito sa buhay ni Tanggol. Hindi naman sinabing siya na ang susunod na leading lady ni Coco Martin. Lumalaban pa rin sa ratings ang Black Raider na talagang effort sila sa mga action scenes nila rito. Noong July 8, Loons, ay naka 14.8% ang FPJS, Batang Quiapo, kontra sa 12% ng Black Raider. Noong July 9, Martes, ay 15.9% ang FPJS, Batang Quiapo, against sa 12.7% ng Black Raider. Ang isa sa gumaganda ang feedback ay ang sumusunod sa Black Raider na Widow's War. Consistent siyang mataas ang rating at pinag-usapan din sa social media ang mga matitinding drama ng pamilya Palacios, lalo na ang kina Bea Alonzo at Carla Abellana. Noong July 8, Lunes, ay naka 8.9% ito, habang ang katapat na pamilya Sagrado ay 6.9%. Noong July 9, Martes, ay tumaas sa 9.2% ang Widow's War, at ang pamilya Sagrado naman ay 7.1%. Noong July 10, Miyerkules, ay lalong tumaas sa 9.4% ang Widow's War, at ang katapat na pamilya Sagrado ay 7.8%. Nakabawi Bea Alonzo dito sa Widow's War kung saan siya ang mas pinupuri dahil sa magaling niyang pagganap sa The Sam. Maganda ang trailer ng Pulang Araw. Mahihinuha mo ang palabas ay di kalidad. Pinagkagastusan. Pinagbuhusan ng pawis at peking dugo. Like lang, mabigat ang dating. Seryoso. Ibang-iba sa Maria Clara at Ibarra na may elemento ng pantasya sa time travel, kung saan kikay na kikay si Clay, Barbie Forteza, kumpara kay Clarita, Julie Ann San Jose. May agam-agam ako na hindi mapapantayan ng Pulang Araw ang tagumpay ng Maria Clara at Ibarra, kung saan tila pampaswerte si Lou Veloso sa Jose Torres na professor ni Clay. Nag-jump na si Lou sa FTJS Quiapo Road. Si Christopher De Leon na tila lucky charm ni Ruru Madrid sa Lolong ay nasa teleserye rin ni Coco Martin. Kapanapanabik ang mga development sa FTJS, Batang Quiapo. Sa pagkamatay ni Pablo Elijah Canlas, magiging kabayar ba ang buhay ni Bubbles, Ivana Alawi? Say na ang maliligayang araw ni David McCoy de Leon, said Peking Tanggol. Ano ang magaganap sa paghaharapan ni Tanggol, Coco Martin, at ng tiyan niya na si Olga, Irma Adlawan? Hihiwalayan na ba ni Rigor, John Estrada, ang jumper na si Lena, Mercedes Cabral? Mauubos na ba ang pasensya ni Maritz, Cherry P. Picach, sa asawang si Rigor? Ano pa kayang hanash ang isasambulat ng hitad na si Roda, Joel Lamangan? At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video. Maraming salamat at magandang buhay sa lahat. Paalam.